Work with me as a beginner nail tech. Ayan, dumating na yung loyal client ko. Hi girlie, thank you for always trusting my work. Let's start! This is her nails noong June 28 ko to ginawa, and this is gel polish on her natural nails. Pogs, tapos na yung removal. Pogs, tapos na rin yung nail prep. Ang ganda talaga ng nail cuticle ng A-Above na to. Hindi ako pinahirapan. Next, maglalagay na tayo ng rubber base coat. Dahil ang gagawin natin is gel polish on her natural nails pa rin. Dahil ang haba ng kuko niya, kita naman, di ba, ang perfect. Next is, maglalagay na tayo ng base color. Ang gagamitin ko dito yung Milky White Sheer Color Glue Gel ni JL. Since ang base color ng nail inspo ni client is Milky White. And imimix ko siya ng Bomb C13 para mas maging glowing ang pagka-Milky White niya. Dito, gagamit tayo ng watercolor ni Born Pretty kasi meron siyang inspo dito na kailangan na may ombre effect. Kailangan thin layer lang i-apply natin ng watercolor para hindi masyadong kumalat yung lalagay nating polish. At dahil mabagal kumalat ang watercolor na to, mas nakokontrol ko ang gusto kong pagka-ombre effect. Dito, gagamit tayo ng cat eye. Ito yung magsisilbing illusion nung nasa nail inspo ni client. Para sa emboss outline, mag-Russian matte top coat muna tayo dito. Then, lalagyan na natin ng magic mirror na minix ko ng black polish. After curing 30 seconds, i-rub na natin dito yung powder chrome. For the emboss effect, gagamit tayo dito ng 5-in-1 top coat ni Born Pretty. O diba, para siyang may gemstone effect ang shala. Ito yung ginagamit ng Russian matte top coat from Bole. Ang ganda nitong maka-isolate ng chrome. After applying matte top coat, maglalagay na ako dito ng 5-in-1 top coat ni Born Pretty na minix ko ng black polish. And cure it for only 30 seconds. Tapos, i-rub mo na yung chrome powder. For the emboss design, gagamit tayo dito ng Magic Mirror Semi-Solid ni Monya. Ang ganda talaga ng combo na to dahil laging itong ginagamit ko when it comes to isolating ng chrome. At ito naman yung ginagamit kong pag-lock or pag-sold sa mga chrome design ko. Iniiwasan nito na ma-fade or mabakbak yung chrome powder pero syempre nasa aftercare pa rin yan. Kung iingatan mo yung mga nails mo, hindi naman ito mag-fade or masisira. For this design, maglalagay tayo ng non-wipe top coat ni JL. Then i-cure lang natin ito for 30 seconds para kumapit yung lalagay nating chrome powder. For the emboss design, gagamit ako ng 5-in-1 top coat ni Born Pretty. Every apply, pina-flash cure ko ito para hindi na kumalat yung ginawa kong design. After full cure ng 20 seconds, i-rub na natin yung chrome powder. Dito, tapos ko na matte top coat. So, ang next natin gagawin is mag-a-apply tayo ng magic mirror na nilagyan ko ng black polish. Minimix ko ng black polish yung magic mirror para mas maging matingkad yung color ng chrome. Lalagyan na natin ng chrome powder, then brush off lang yung mga excess powder. At syempre, lalagyan natin ng silver gems para mas malakas ang dating. So, wakas, magka-top coat na tayo. Ang gamit ko dito yung super top coat ni Born Pretty. Sa pagka-apply ng top coat, wag mong kakalimutan i-seal or i-lock yung dulo ng kuko para maiwasan yung liftings or chip off ng polish. Oh, o diba ang shala? Kita naman sa ngiti ng aking client, natuwa at nasatisfied naman siya sa ating gawa.